Kapag tinulungan ako ni Ting Yu na manalo sa 5 milyong lottery, pangako, babawiin ko lahat ng kahihiyan ko ngayong araw, at dobleng igaganti ko kay Xu Cheng. Sa wakas, nahanap ko rin. Master, maligayang pagdating sa lock system. Ang saya nito, at least, malusog pa rin ang katawan ko. Lahat ng bagay sa buhay na to ay posible pa. Hello, Master. Ako si Xiao Yun. Simula ngayon, pwede mong gamitin ang health points para ipalit sa swerte. Alam ko na yon. Gusto kong gamitin ang health points para makuha ang panalong loto ticket mula sa huling draw na may 5 milyong premyo. Ang pinakabagong 5 milyong dolyar na lotto draw ay sa loob pa ng 3 buwan. Master, sigurado ka bang gusto mong gamitin health points mo para dito? Sa 6 na health points, pinakamalala, magkakasakit lang ako ng ulo o mapapasma. Mabilis din akong gagaling. Pero itong 5 milyon, kailangan kong makuha yan. Kumpirmado, ipapalit ko. Babe, ikaw talaga ang pinakamaswerte. Pumili ka para sa akin. Siguradong ikaw ang panalo dito. Siyempre, simula bata ako, hindi pa ako natatalo sa bato-bato pick. Oy boss, gusto ko to, at to. Salamat. Sige po, noted. Sir, itong batch ay idodraw sa loob ng 3 buwan. May ikukwento akong sikreto. May premyong 5 milyong dolyar dito. 5 milyong dolyar. Xu Cheng, sa buhay na to, mauuna akong makakuha ng 5 milyong premyo ng 8 taon. Sa araw ng draw, gusto kong lumuhad ka at magmakaawa sa akin ng tawad. Uy, tingnan mo agad. Ang ganda. Sino yun? Bakit ang ganda niya? Parang anghel. Sino siya? Kilala mo ba siya? Ang mag-invest sa lalaki, mas okay pang mag-invest sa sarili mo. Pero, Grabe, ang ganda niya. Paano naging ganon kaganda ang tao? Napakaganda niya. Oh, magsisimula na ang klase. pero kahit ano pang paglaanan mo, wala pa ring tatalo sa pag-invest sa isang nangungunang malupit. Mga kaibigan, tungkol sa assignment natin noong nakaraang klase, may gusto bang magtanong? Professor Pei, may itatanong po ako. May girlfriend na po ba kayo? Sa tingin ko, ang relasyon ay parang arkitektura rin. Kailangan yung buuin ng magkasama ang kinabukasan, gamit ang pundasyon ng kasalukuyan. Kaya, hanggang sa makilala ko ang taong gusto ring magtayo sa parehong pundasyon na kinatatayuan ko. Hindi ako makikipag-date kanino man. Sa nakaraang buhay ko, hindi siya kailanman tumino kahit hanggang sa huli niyang hininga. Mukhang, hindi lang talaga niya nahanap ang tamang pundasyon para sa sarili niya. Hi, may hinahanap ka ba? Pumunta ako dito para kay Professor Pei. P. Jinxing. Ang magiging pinakamayaman sa mundo balang araw, ang namumuno sa Bu Group, P. Jinxing, ang lalaking nasa tuktok ng pyramid. Kamakailan, nagdeklara ng bankruptcy ang Pei Group. Ang pinuno ng kumpanya, si Pei Jizhan, ay nakakulong na. Isang utang na 3.8 milyong dolyar. Posibleng mapasa sa anak niyang si Pei Jingxing. Ayon dor sa mga ulat, si Professor Pei Jingxing ang pinakabata na nanguna sa disenyong pang-arkitektura sa industriya. Professor din siya sa arkitektura sa Universidad. Ang sariling research institute niya, posibleng magsara dahil sa kaguluhang ito. Bagsak ang elitistang propesor, at lahat ay nag-aabang kung mapapahiya si Pei Jingxing. Pero 1 taon lang niyang hinubog, mula sa wala, naging boss siya ng Bu Group at nagtayo ng sariling imperyo sa arkitektura. Kung mag-i-invest ako sa kanya ngayon, at maging angel investor niya, tiyak na tatanawin niya itong utang na loob kapag sumikat siya. Kung papakasalan ko siya,
Baka saka pa lang yata niya gugustuhin alisin ang mga pangit na damit na yon. Bagay naman pala sa kanya tong bagong style. Ikaw talagang bata ka. Kinuha mo pa ang sarili mong tatay, Paige Han. Tapos pinabagsak mo pa siya hanggang magbangkarote. Ang laki-laking bagay nito, pero hindi mo man lang sinabi kay lolo mo. Ngayon natapos na ang pamilya Pay, nabawi mo na rin ang hustisya para sa pagkamatay ng nanay mo. Kailangan mong ibalik ang apelyido mo sa Bo. Bumalik sa pamilya Bo. At pagkatapos, ikaw na ang magmana ng negosyo ng pamilya. Lolo. May mga estudyante pa ako at may tinatapos pa akong architectural na proyekto. Anong proyekto? Alam mo ba, lahat ng tao sa labas iniisip na wala ka ng pera ngayon? Kapag ipinagpatuloy mo to, baka hindi ka na makahanap ng mapapakasalan. Turuan kita ng leksyon. Tama na. Hoy, kayong mga maniningil ng utang, may konsensya pa ba kayo? Sinundan niyo pa kami hanggang sa eskwelahan. Gusto niyo ba talagang makapatay ng tao bago kayo tumigil? Ako, maniningil ng utang. Anong ahensya ba ng pautang ang pinanggalingan mo? Grabe naman, nagpapadala pa kayo ng kasing tanda niya para maningil ng utang. Hindi ba kayo natatakot na baka may masamang mangyari? Ako, Lolo. O, andyan mismo ang asawa. bagsak na ang pamilya Pay, at iniisip ng lahat sa labas na wala na talagang natira kay Jingxing. Pero walang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Siya ang tagapagmana ng pamilya Bo, para sa pamilya Bo, at para sa kinabukasan ni Jingxing. Dapat ko talagang subukan ng mabuti ang babaeng to. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Habang nandito ako, hindi ka nila magagalaw. Mama. Mama. Jingxing, nandito ako. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, kahit kaunti lang. Mama. Magkano ba talaga ang utang niya sa inyo? Ako na ang magbabayad para sa kanya. O, ito na ang pera ninyo. Simula ngayon, wag na wag ninyong guluhin pa ulit siya. Kung hindi, tatawagin ko na ang mga pulis. Grabe ang babaeng to, astig talaga. Yung iba, nung nalaman na nalugi si Jingxing, lahat sila, iwas na agad. Pero siya lang talaga, hindi siya natakot. Nanatili siya sa tabi ng matigas ang ulong si Jingxing. Hindi siya sumuko sa kanya. Oy, maghanda ka ng 100 milyon bilang regalo sa kasal, tsaka kumuha ka ng wedding planner. Gusto ko, yung kasalang to, ang pinakamalaki para kay Jingxing at sa aking manugang. Sabi mo, wala kang matutuluyan. Dito muna kita pansamantalang tutulungan. Yung 300,000 na binigay ko kanina. Literal na, yan lang ang natira sa akin. Alam ko, hindi ko kayang bayaran lahat ng utang mo. Pero maniwala ka, after 3 months, wala ka ng utang kahit piso. Kapag lumabas na ang resulta ng loto, lahat ng panalo ko, ay invest ko kay Paige Singh. 1 taon lang, magbibilang na lang tayo ng pera hanggang sumakit ang mga kamay natin. Hindi mo lang ako tinulungan. Parang itinago mo na rin ako na parang sikretong yaman mo. Sige na, paano ba kita mapapasalamatan? Professor P. Nagkakamali po kayo, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Eh ano nga bang ibig? Mong sabihin. Ayan na yung sinasabi nilang matipid na henyo sa arkitektura. Pero sa katawan na ganyan, sa totoo lang, ang hirap pigilan ang sarili ko.
30,000 para lang pilitin siyang pasukin to. Binili mo ang magiging bigatin ng kinabukasan para sa buong gabi. Kapag bumawi na siya balang araw, sigurado akong magtatanim siya ng galit sa akin. Uy, anong balita? Ayaw mo pa rin bumangon? Gusto mo pa ng isa pang round? Hindi na, okay na ako. Di mo naman yan sinabi kagabi. Kulang pa. Kung gusto mo talaga, magpasalamat sa akin. Pirmahan mo na lang itong kontrata ng Angel Investment. Kapag sumikat ka na, hati tayo sa lahat ng assets ng negosyo mo. Ballpen. Hindi mo man lang tiningnan bago mo pinirmahan. May tiwala ako sa'yo. Sandali lang. Kailangan ko pa mag-interview mamaya sa Bucorp. Ayoko may kahit anong ebidensya na makikita. Bucorp. Hindi ba medyo huli na para sabihin yan ngayon? Ang mahalaga lang sa Bucorp ay talento. Sobrang chill ng mga policy nila, tanggap ka ng mga tao doon, wala namang magrereklamo. Paano mo naman nalaman yung policies ng Bucorp? Narinig ko na Bo ang apelyido ng nanay mo. Sandali lang. Yung luma mong Research Institute. May partnership ba sila doon o ganun? Nakapunta na ako sa kumpanya nila noon. Ah, kaya pala ganito. Bakit? Na-disappoint ka ba na? Hindi naman ako mayaman. Grabe ka naman. Kapag nasa taas ka na, lahat gustong tumulong. Pero kapag bagsak ka, bihira ang sasama sa iyo. Kung sobrang yaman mo talaga, hindi na kita papansinin. Ano nang sabi mo? Sabi ko, mas lupit pa ang skills at talento mo. Kaysa sa libong, batang spoiled na mayaman, ibabalik mo rin ang Research Institute mo sa taas. Oras lang ang usapan. So ibig sabihin, tinutulungan niya ako dahil hinahangaan niya ang talento at kakayahan ko. Late na ako sa interview ko. Kailangan mong manatili dito sa waitong mga araw. Kung hindi, darating na naman yung syunga-syungang maniningil ng utang. Uy, Lolo, nagbago na ang isip ko. Gusto ko ulit pumasok sa opisina. Kumusta paghahanda mo? Grabe, kinakabahan ako sobra. Huwag kang mag-alala. Yang interviewer na receiver, matanda ko siyang batch sa kolehiyo. Napagsabihan ko na siya para sa'yo. Yung pasok mo sa Bucorp ngayon, halos siguradong sigurado na. Oo nga. Noong nakaraang buhay ko, si Ting Yu walang kaalam-alam. Pero sa sobrang swerte, natanggap siya sa Bucorp. Napasok siya sa R&D. Ginamit ko koneksyon niya para kumuha ng ilang deal sa Bucorp at nagkamal ako ng pera. Noong huli, di ko tinuloy yung interview ko sa Bucorp kasi nilinis ko pagulo ni Shen Yunki. Pagkatapos kong blangkuhin lahat para kay Shen Yunki, nakuha na ni Bai Tingyu yung disenyo kong draft at siya mismo nakapasok sa Bucorp. Paglaon, ginamit pa ni Shen Yunki yung koneksyon kay Bai Tingyu para makilala si Yang President Bo sa isang party at nakuha nila sunod-sunod na deal. Ngayon, hinding-hindi ko na papaabutin si Shen Yunki na maka-network pa sa Bucorp. Master, na-detect na magsisimula na ang interview mo. Pwede kang gumastos ng 2 puntos sa health para tumaas ang goodwill ng interviewer. Di bale na, kung papasok ako sa Bucorp, dapat talentang totoo. Hindi ko kailangan ng pabor ng kahit sino. Kasi sariling kakayahan ko, sapat na para makapasa sa interview. Shu Cheng. Talaga bang nagpakita ka dito? Wala kang anumang skills at puro bagsak ang grades mo sa transcript. Paano ka pa nagkaroon ng kapal ng mukha na mag-apply sa interview ng Bo Corporation para sa top architect na posisyon? Seryoso, sa lagay ng grades mo, anong karapatan mong magpakita dito? Shen Yunki,
kung hindi mo ako pinilit na ipasa sa'yo. Noon, ang valedictorian, title at scholarship. Hindi sana ako nag-submit ng blank exam taon-taon. Shu Cheng. Nagsasabi lang ng totoo si Yankee, tapos nagalit ka. Kung Yang, nakakahiya mong resume, mapunta sa mga interviewer. Hindi ka ba gustong lumubog sa hiya? Oh, ganito. Kung yumuko ka na ngayon, at humingi ng sorry sa akin, baka sakali lang magmalasakit ako, at pag pinaalis ka ng mentor ko mamaya, hindi masyadong nakakahiya para sa'yo. Pinapahalagahan ng Bo Corporation ang galing higit sa lahat. Para sa mga gaya niyong dalawa na ni minsan hindi pa sumabak sa totoong architectural project. Tingnan natin kung sino ang unang palalayasin. Oy, anong ingay yan? Andyan na si Mr. Bo. Tahimik na lahat. Sa tingin mo ba masyadong formal ang suot kong to? Baka, dapat magpalit na lang ako sa pang-araw-araw kong damit. Magandang araw po, Mr. Bo. Oy, maliit na Bo Presidente. Ang nagpapautang kay Beijing Singh ay siya palang chairman ng Bo Corporation. Lagot talaga ako ngayon. Kahit mabait pa si chairman, hindi niya siguro palalampasin yung ginawa kong pagtapo ng bangko card ko sa harap niya. Di ba't siya ang magiging apo sa tuho kong manugang? Andito rin siya para mag-interview sa Bo Corporation. Ang interview ngayon ay para sa Bo Architecture Research Project, yung home builder initiative nila para pumili ng mga engineer. Bawat isa dito ay sobrang galing, partikular na binabantayan ng Chairman Bo. Kaya, pumunta talaga siya para makilala kayo. Yung dalagang iyon. Chairman Bo, kaibigan po siya ng junior ko sa school. Narinig ko pa sa kanya na magaling daw talaga siya. Baka kilala rin siya ni Chairman Bo. Mamaya, pakisubmit na lang po ng diretso ang interview materials at resume niya sa opisina ni Young President Bo. Chairman Bo, eto po. Sige, naiintindihan ko na. Ang husay sa pagguhit, ang pinakamahalaga sa pagpili. Pakiusap, sundan po ninyo ang mga tagubilin. At magguhit ng isang architectural drawing. HMM. HMM. Basta makasali si Team Yu sa core project ng Bo Corporation, magkakaroon na ako ng tsansa makausap si maliit na Bo Presidente. Pwede ko nang pag-usapan ng partnership at baka payamanin na niya ako. Ang dali lang sana nun, di ba? Ano bang gagawin ko? Lahat ng project assignment ko, si Shu Cheng ang gumagawa para sa akin. Wala akong alam sa pagguhit ng kahit ano. Sa nakaraan kong buhay, iniwan ko ang pag-aaral ko para kay Shen Yunki. Umalis ako sa research team ng pinakasikat na propesor ng arkitektura. Hindi ko man lang siya nakilala ng personal. Ngayon, hindi ko na isusuko ang kinabukasan ko para lang sa kahit sino. Hindi pwede. Walang-wala talagang paraan. Napapayagan kong si Shu Cheng na sumali sa Bo Corporation. So ito pala ang interview portfolio ni Shu Cheng, na inihanda niya ng 3 buwan. Si Yankee talaga, laging alam ang gagawin.
Tingnan mo. Sulyapan mo lang. Pangako, ito na ang pinakamagandang gawa na makikita mo. Grabe naman. Sobrang angas ng design na to. Pati isang taong kasing galing mo mapapahanga talaga. Anong nangyayari dito? Kumusta? Ano sa tingin mo? Hindi ba sinabi ni Lolo sa'yo ang totoo? Hindi ba't napakahusay ng gawa na ito? At saka, alam mo ba kung sino ang nagdisenyo ng drawing na to? Ang apo kong babae sa asawa ang gumawa ni Buti. Yung TD ng dalawang gawa na ito, parehong-pareho, parang design style ni Xu Cheng ng college, talagang mag-branches. Kung tutuusin, pareho dapat siyang may gawa ng dalawa. Yongki. Ano sa tingin mo? Yongki. Kanina raw sabi ng discharge interviewer, si chairman mismo, ang kumuha ng design drafts ko. Ang G-Bascot. Ting Yu, alam ko na talaga na ikaw ang swerte ko sa buhay. Sigurado ka nang papasa sa interview na yan. Miss Bai, anong top university ka nga po ba nagtapos? Kaya mo bang mag-design ng ganyang kagandang architectural works? Pwede mo ba akong turuan? Hindi naman talaga sa sikat na universidad. Sa totoo lang, teka. Si Xu Cheng, kaklase ko talaga dati. Kung mayroon kang mga tanong sa architecture, pareho lang kung siya o ako ang tatanungin mo. Siya. Paano ba siya pwedeng ikumpara sa'yo, Miss Bai? Nakita ko yung resume niya. Prank ka lang. Saksakan siya ng kapalpakan. Uy. Xu Cheng. Andito tayo lahat para sa interview. Alam kong hindi mo naman kaya akong talunin. Alam kong nakakababa ng loob sa'yo. Kung naiinis ka, sakin mo na lang ilabas. Bakit pati mga inosente, dinadamay mo pa? Anong ginagawa mo? Bakit ka nananakit ng tao ngayon? Sinabi niya sa akin na harapin ko raw siya. Makinig ka, Xu Cheng. Nasa Bow Corporation ka. Hindi ka pwedeng magpasimuno ng gulo dito kahit kailan mo gusto. Parating na ang interviewer. At kapag in-announce na si Ting Yu ang pumasa, tingnan lang natin kung ganyan ka pa rin, Kata Ray. Sige, ganun na lang. Hintayin na lang natin kung sino talaga ang matatanggap ngayon. Narinig ko, isa lang daw ang pipiliin para sa core project na to. Si Chairman Bo mismo ang kumuha ng design ni Miss Bai. Kapag siya ang napili, siguradong panalo na. Tama. Sobrang bilib na bilib sa sarili yung babae na yon. Yung design ni Miss Bai, nakita ko ng mabilis kanina. Grabe, ibang level talaga. Senior. Oh, lumabas na ba yung result ng interview? Sino ang natanggap? Bai Ting Yu, si Miss Bai. Alam ko na, napakaganda talaga ng design ni Miss Bai. Ikaw lang naman dapat ang manalo. Yun lang, tumapat lang talaga yung design ko, kung ano mismo ang gusto ng batang presidenteng si Bo. Hindi lang naman Bo Corp to, hindi lang Bo Corp ang lumalapit sa akin. Ang dami ring malalaking kumpanya na nag-iimbita sa akin. Oh, kita mo yun, Xu Cheng. Kahit anong pilit mo, ni hindi mo pa rin kaya tapatan. Kahit isang daliri lang ni Ting Yu. Sabi ko na nga ba, pinanganak talagang. Swerte si Ting Yu. Lahat ng gawin niya, swak agad. Samantalang ikaw, parang malas na malas ka lagi. Paano mo siya mapapantayan? Hindi pa ako tapos magsalita, may isa pang tao. Miss Xu Cheng. Ha? Grabe naman, senior. Nagkakamali ka ata. Yung plano niya, bakit parehas na parehas sa akin? Interviewer, tapos na po ako. 3 buwan na ang nakalipas, bago kami nagkaproblema ni Shen Yunki. Pinakita ko sa kanya yung original na design ko. Siguradong siya ang nagbigay nun kay Bai Ting Yu. Mukhang hindi ko na pwedeng gamitin ang planong ito. Ito ang ibig sabihin ni President Xiaobo pagkatapos niyang makita ang parehong design. Miss Bai, Miss Xu, sumama po kayo sa akin sa opisina ng CEO para makipagkita kay President Xiaobo. Ano bang inaatubili niyo pa?
Gamitin na lang yung design ng manugang kong babae. Ayos na yon, di ba? Para sa akin. Sa dalawang plano na to, mas maganda yung gawa ng manugang kong babae. Ay, Lolo, pwede bang huwag mo nang palalain? Pagdating sa negosyo, ang galing mo. Pero pagdating sa architecture, wag na lang, kalimutan mo na lang. Oy, ang kulit mo ah. Ang weird. Pagdating sa eksaktong paggawa at profesionalismo, ibang level talaga ito. Halatang halata, nagawa ito ng isang may matinding karanasan. Ibig mong sabihin, may taong, mas magaling pa kaysa sa asawa ng apo ko? Walang mas higit sa kanya. Sino ka? Bakit mo ako pinipigilan? Napagtulungan ang mokong na yon? Ayoko lang talagang magkamali ka ng malaki. Kapag binato mo ang bat na yan, sarili mo lang ang sisirain mo. Ang gantihan ang masama ng masama ay pinakatanga mong paraan ng paghihiganti. Mas gumanda ang buhay mo, mas lalo silang napupuwing. Sa pagsisisi, Jianchen University. Professor Pei, sobrang ganda ng resume mo, at pambihira ang pinagmula ng pamilya mo. Bakit ka pa pumunta sa research institute namin dito sa Jiancheng University? Dito ko kasi natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay ko. Direktor Wang. Direktor Wang, sinabi ni Xu Cheng na nasangkot sa aksidente ang boyfriend niya habang nagda-drug race. Kailangan niyang pumunta sa ospital para alagaan ito. Hindi na siya makakasama sa research group. Sa loob ng 6 na buwan na nagtrabaho ako sa Jiang University, sinuri ko lahat ng mga disenyo ng proyekto niya. Sigurado ako na parehong itong mga disenyo ay orihinal niyang gawa. Ibig mo bang sabihin, may nagnakaw ng disenyo ng manugang kong babae? Lin Feng. Papuntahin mo dito lahat sila para sakin. Opo. Miss Bai, Miss Xu, sumama po kayo sa akin papunta sa opisina ng presidente para makipagkita kay Presidente Xiaobo. Mga binibini, sumunod po kayo sa akin. Senyor, sandali lang, bakit kailangan pa naming humarap kay Presidente Xiaobo? Ganito yan. Sabi ni Presidente Xiaobo na sobrang impressed siya sa parehong gawa pero isa lang ang posisyon na bukas. Nahihirapan siyang pumili kaya gusto niya kayong dalawa na mag-redesign ng isa sa mga proyekto sa harap mismo niya. Yun Chi, wala talaga akong alam tungkol sa architecture. Kapag mabuking ako sa harap ni Presidente Xiaobo, ilalagay niya ako sa blacklist ng buong industriya. At kapag nalaman niya ang tungkol sa relasyon natin, tiyak madadami ka rin dito. Ikaw ang nag-submit ng design mo mismo, wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Basta huwag mong hayaang si Xu Cheng ang magpakitang gilas sa harap ni Presidente Xiaobo. Narinig mo ba ako? tara na. Hindi tayo pwede umalis. Cheng Cheng, ako, bigla kong kailangan gumamit ng banyo. Pwede mo ba akong samahan? Para kang nasa elementarya pa, ano? Cheng Cheng, may utang akong tawad sa'yo. Dapat personal akong humingi ng sorry sa'yo. Di ba mas maganda kung ginawa mo na to agad simula't simula? Cheng Cheng, sorry, alam ko, nagkamali talaga ako. Patas lang naman tayong lahat dito sa kompetisyon. Bakit mo iniisip na may mali kang ginawa? Cheng Cheng, alam ko talaga, nagkamali ako. Hindi ko sana ninakaw ang disenyo mo, at inangkin na gawa ko yun, at pinasa sa Bo Group. Pag nalaman ni Bo Xiao, wala na talaga akong pag-asa sa industriyang to. Please, nagmamakaawa ako, tulungan mo ako, tutulungan mo ba ako, please. Bakit kita tutulungan? Baiting you, bago ka mang-agaw ng gawa ng iba. Isipin mo muna kung karapat-dapat ka ba talaga. Kung kukunin mo ang pwesto na hindi para sa'yo, may kapalit yan lagi. Cheng Cheng, dahil sa pagkakaibigan natin, ilang taon na tayong mag-bestie. Pwede mo bang tulungan ako, kahit isang huling beses na lang, pag pumayag ka, at ibinigay mo sa akin ang slot mo sa Bo Group. Ako, ibabalik ko si Yankee sa'yo. Di ba siya ang pinakamahal mo?
Yang basurang yan, kung gusto mo, kunin mo na lang para sa'yo. Kayong dalawa, ang sopla ng isa, ang sakit ng ulo ng isa. Saktong-sakto kayo sa isa't isa, para naman hindi kayo maglabas at manggulo pa ng iba. Kasalanan mo rin to. Huwag mo akong sisihin. Anong ginagawa mo? Cheng, mali ako. Cheng, huwag kang ganyan. Bibigyan kita ng pagkakataon na to. Ibibigay ko sa'yo ang pwesto, ang tsansa para mapasama sa Bow Corporation. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Huwag, seryoso, pakiusap, huwag mo akong saktan. Shu Cheng, sobra kang malupit. Kahit pa mas magaling sa'yo si Miss Bai, hindi mo pwede siyang saktan, para lang manatili ka sa Bow Corporation. Ganito na lang ba? Grabe naman. Ayos ka lang ba, Tingyo? Oo, okay lang talaga. Tingyo, kamusta ang pakiramdam mo? Naghihintay pa si Presidenteng Bow sa'yo. Yankee, ang kamay ko. Anong nangyari sa kamay mo? Sa ngayon, hindi muna ako makakagawa ng mga disenyo. Hayop ka. Alam mo ba, kung gaano katagal ko hinintay tong pagkakataong makatrabaho ang Bow Corporation? Gaano ko katagal? Hinintay tong oportunidad. Sinira mo na lahat? Sa harap ng lahat ng tao dito, babaeng binubuli. Wow, anong klaseng lalaki ka? Ang sakit, sobrang sakit, masakit. Masakit. Ayos ka lang ba, Yankee? Ayos ka lang. Sino ka? Presidente. Siya, boyfriend ko siya. Presidente. Boyfriend. Hindi ba sinabi ko, na hintayin mo ako sa bahay? Bakit ka basta nalang lumabas ng ganito? Paano kung may taga-Bow Group na makaalam tungkol sa'yo? Sa totoo lang, ako. Boyfriend, ha? Shu Cheng. Ilang araw pa lang ang nakalipas, hindi ka makabitaw sa akin. Ngayon, ilang araw pa lang, may napili ka ng gwapong lalaki, napaprotekta sa'yo, ganun ba? Sinasabi ko sa'yo, nasa Bow Group ka. Sino ba siya? Hintayin mo lang dumating si Little President Bow. Tingnan natin kung paano niya kayo ayusin. Hindi niyo alam kung saan kayo lulugar. Hanggat nandito ako, walang sinuman ang pwedeng manakit sa kanya. Nagmamatigas ka pa rin? Sino ka ba, Little President Bow? Yankee, mukhang pamilyar, tong tao na to. Parang nakita ko na siya dati. Naalala ko na, isa siyang profesor, sa school natin. Sabi sa balita, nag-bankrupt daw siya. Bankrupt. So, isang pulubing propesor pala, Shu Cheng. Sasabi ko lang, lalong sama-sama ang taste mo sa mga lalaki. Yankee, tingnan mo siya, parang kamukha mo nga. Ah, kaya pala nakahanap ka ng pamalit sa akin? Kaya pala. Mukhang di mo talaga ako makalimutan. So, kaya ba siya? Lagi nakabuntot sa akin? Ganito na lang, may alok ako. Bibigyan kita ng isa pang chance, basta humingi ka ng sorry kay President Xiaobo. Aminin mo na mali ka, sabihin mo sa kanya na hindi lang ikaw nangopya ng gawa niya, sinaktan mo rin ang kamay niya. Baka sakaling pag-isipan kong, bigyan ka ng chance sumali sa Shen Group at manatili sa tabi ko. Halatang di naman siya kasing galing, kaya nagtampo, nagselos, at sinadyang manulat ng kamay ng iba. Dapat talaga humingi siya ng tawad. Oo nga, kung matalino siya, aminin na lang niya at mag-sorry. Pag nalaman to ni President Xiaobo, swerteng maban lang siya sa industriya. Ang Bow Group, madaming paraan para palayasin siya sa Haicheng. Tama. Di karapat-dapat ang mga katulad niya na manatili sa Haicheng. Cheng, kumpleto ang tiwala ko sa'yo. Shu Cheng, so, paano kung magaling ka? Nakatalaga ka pa rin sa ilalim ng mga paa ko habang buhay, palaging talunan. Makinig ka, Shu Cheng. Bibigyan kita ng 3 segundo kapag di mo inamin ang pagkakamali mo. Tatawag ako ng mga tao ng Bow Group dito ngayon at sila na ang bahala sa lahat. 3, 2, 1. Sige, binigyan na kita ng pagkakataon, pero pinili mong huwag tanggapin. Kaya huwag mo kong sisihin kung wala akong awa. Tara na. Tigil. Oo, nagbago ba ang isip mo? Shen Yankee, talaga bang akala mo't sobrang tanga ko, na hindi ako maghahanda? Cheng, aminado talaga akong mali ako. Hindi ko dapat kinopya ang design plans mo, at inaangkin na akin, para ibigay sa Bow Group. Kapag nalaman ni Vice President Bow, di na talaga ako makakabalik sa industriya na to. Please, pakisuyo, tulungan mo ko. Bakit kita tutulungan? Kasalanan mo to, kaya huwag mo kong sisihin kung masyado akong mahigpit. Ano ba nang ginagawa mo? Hindi sa kanya yung design na yun, kinopya niya lang yun sa iba. So ikaw talaga ang tunay na ng plagiarize. At akala ko pa naman idol kita, pero ang totoo, mas walang silbi ka pa pala sakin.
Ibig sabihin ba niya na mali tayong lahat kay Miss Shu? Kita mo naman, ang galing-galing niya, pero minamaliit lang natin siya simula't simula pa. Yongki, hindi ko talaga inasahan na nag-record pala siya ng palihim. Shen Yunki, sa tingin mo ba kapag nalaman ni Little Boss Bo na ganitong klase ang girlfriend mo, gugustuhin pa rin niyang makipagtrabaho sa'yo? Iabot mo nga sa akin ang cellphone na yan. Iabot mo sa akin ang cellphone. Yongki, okay ka lang ba? Yongki. Hindi ka nasaktan, di ba? Professor P, ang galing mong magprotekta sa kanya. Shu Cheng. Huwag kang masyadong mayabang. Sasabihin ko na sa'yo, negosyo lang yan. Kung ayoko, ayoko talaga. Sa loob ng 3 buwan, yung kumpanya ko, malalampasan na ang Bow Corporation. Pag dumating ang araw na yon, kapag ako na ang pinakamayaman sa Shanghai City, gusto ko, lumuhad ka sa harap ko, at humingi ka ng tawad. 3 buwan mula ngayon, yun din ba yung araw na lalabas ang resulta ng loto? Mukhang umaasa pa rin siya na si Baiting Yu ang magdadala sa kanya ng swerte. 3 buwan? Wala kang pag-asa, kahit 300 taon pa. Wala ka pa ring magagawa. Bow Corporation ngayon, kahit 10 bahagi ng narating nila. At ikaw, Professor na bankrupt at kapos, umaasa ka na lang kay Shu Cheng. Babae pa, para tustusan ka. At least ako, may kumpanya akong sandigan. Ikaw, anong meron ka? Akala mo ba, kapantay mo na ako? Makinig ka sa akin, isang titik ko lang. Pwede kitang paalisin dito ngayon din. Ikaw ang dapat umalis, hindi ako. Tawagin lahat ng mga bodyguard. Sa lobby ng penthouse. Sino ka? Di mo talaga tigil-tigilan ang pagpapanggap na CEO, ano? Talaga bang naniniwala kang ikaw si Little Boss Bo ngayon? Kung ikaw si Little Boss Bo, bakit nalugi ang research lab mo? Huwag kang gagalaw, manatili ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Hindi pwede, hindi ka talaga si Little Boss Bo. Shu Cheng, ang malas mo naman talaga. Paano ka naman papansinin ng pinakamayamang tao? Sabi ng CEO namin, pinaghihinalaan kayong nandaya sa interview. Lahat ng kumpanya sa ilalim ng Bow Group at lahat ng partner ng Bow Group hindi na makikipagtrabaho o makikipag-ugnayan sa inyo ulit. Hindi, inipit lang ako. Kailangan kong makita si Little Boss Bo. Dalhin siya. Kailangan kong makita si Little Boss Bo. Dalhin siya. Kailangan kong makita si Little Boss Bo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tama na. Tapos na. Umuwi na lang tayo lahat. Tara na. Ang daming eksena. Para lang magnakaw ng design ng iba. Anong klaseng tao yon? Oo nga, tara na. Boss Bo. Umalis na ba sila? Kakakita ko lang ng AC badge nung lalaki na yon. Nakalagay doon, personal assistant ng Assistant Director Xiaobo. Kung pati si Old Man Bo, pumunta personally para singilin ka. Malamang ang laki ng utang mo sa Bow Corporation. Pag nalaman nila to, yari ka talaga. Pero dahil nandito ka, ipagtatanggol mo naman ako, di ba? Shu Cheng, lumampas ka na sa hangganan kagabi. Bakit parang nagtutulog-tulugan ka ngayon? Alam mo, balang araw, magiging pinakamayamang tao yan sa mundo. Ang daming babae, nahuhumaling sa kanya. Sa ngayon, sa pinakamabait na tingin, isa ka lang sa mga nag-invest sa kanya. Alam ko, tinulungan mo lang talaga ako kanina. Yung tawag mo kanina, totoo. Natahot mo si Shen Yunki. Ay nga pala. Parang, naipasa ko lang yata ang video ni Baiting Yu sa opisina ng C. Pagkakita ni Xiaobo sa video, nagpadala agad siya ng mga bodyguard. Kay, Makikipagkita na ako. Kay Xiaobo mamaya, tutulungan kitang magmakaawa sa kanya. Tingnan natin kung pwede kang bigyan ng konting palugit. pero intern ka pa lang na, katatanggap lang. Anong maitutulong mo talaga sa akin? Huwag mo na muna alalahanin yon. Ang mas mahalaga ngayon, makalabas ka agad dito sa Bow Corporation. Ganito ang plano. Ako ang maunang aalis. Ikaw dito ka lang muna. Tapos sumibat ka na agad sa likod na pinto pag may pagkakataon. Miss Yu. Hello. Hayaan mo akong magpakilala ulit. Ako ang CEO ng Bow Corporation. Bo Jingsing. Cheng Cheng. Hindi ko sinadya na itago ito sa'yo.
Sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang CEO ng Bo Corporation. Pasok po kayo. May kumakalat na chismis na si Young Mr. Go ay matagal nang nanirahan sa ibang bansa, matangkad daw siya at gwapo, at hindi kailanman ipinapakita ang tunay na mukha sa kahit sino. Kung talagang pinili niya ako, si Shu Cheng ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na magbitbit ng mga bag ko habang buhay. Young Mr. Bo, kakatapos ko lang mag-interview. Biting You ang pangalan ko. Sino nagpapasok sa'yo? Yung nangyari kanina ay hindi pagkakaintindihan lang. Si Shen Yangqi ng Shen Corporation ang may gawa nun. Pinilit niya ako, pinilit niya ako, pinilit niya ako, na nakawin ang disenyo ng iba para magamit ko sa interview ko. Para siya ang manalo sa partnership sa Bo Corporation. Pinilit ka niya. Pero nung nakita kitang nagnanakaw ng disenyo ng iba, parang hindi ka naman nagkaroon ng konsensya. Young Mr. Bo, hindi mo naiintindihan. Si Shu Cheng ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang pinakamahal niyang tao ay si Shen Yangqi. Nag-aaway sila. Tapos ako pa ang napagitna. Young Mr. Bo, kung papayag kang, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na makipaglaban ng patas kay Shu Cheng. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lumabas ka. Batang Presidenteng Bo, Shu Cheng. Sobrang baliw siya kay Shen Yangqi. Mamatay man siya para dito. Kahit dalhin mo pa siya sa Bo Group, loyal pa rin siya sa Shen Group, hindi sa atin. Kukunin lang niya lahat ng benepisyo mula sa Bo Group. Tapos ibibigay niya ito sa Shen Group. Lumabas ka. Ikaw. Batang Presidenteng Bo, hindi mo ba pinatalsik na silang dalawa? Paano siya nakapunta rito? Ganoon pa ang ayos niya, parang gulo-gulo. Yung likod niya, parang pamilyar sa akin. Hindi ba sinabi kong lumabas ka? Batang Presidenteng Bo, pinapunta mo ako rito gamit ang assistant mo. Kung wala namang balak ang kumpanya mo na kunin ako, pwede mo naman sabihin diretsyo, bakit mo pa ako pinagluloloko? Sandali, teka lang. O baka naman, Batang Presidenteng Bo, may napagkasunduan ka na pala. Nang pribado kay Miss Bai nakakaalis lang. At hindi mo na ako kailangan? Kanina, tumakbo palayo si Biting Yu ng ganoon. Siguro may ibang akala siya tungkol sa akin. Hindi naman nagpapalipas ng oras ang Bo Group sa mga walang silbi. Dahil, sobrang lapit ng koneksyon mo kay Shen. Yun kinang Shen Group. Eh bakit? Pumunta ka pa sa interview dito sa Bo Group. Talaga bang lahat ng bagay ay sinasabi sa'yo ni Biting Yu? President Xiaobo, sinasabi ba niya sa'yo lahat ng bagay? Nabanggit ba niya sa'yo na ako at si Shen Yunqi ay galit na sa isa't isa at hindi na kami nag-uusap? Kaya kung iniimbita mo lang ako dito para magtanong ng mga walang kwentang tanong. Sa palagay ko, wala akong nakikitang dahilan para sumali sa Bo Corp. Sandali lang. Bakit biglang nawala ng kuryente? Huwag mo akong hawakan, President Xiaobo, konting respeto naman. Magpakita ka naman ng respeto. Kung alam mo lang kung sino talaga ako, sasabihin mo pa rin ba yan? Shu Cheng. Hindi mo ba gusto malaman kung sino talaga ako? Hindi ka ba interesado kung ano ang itsura ng mukha ko? President Xiaobo, inaamin kong sumali ako sa Bo Corp dahil may sarili akong dahilan. Pero ako, hindi kailanman bababa sa ginagawa ni Biting Yu. Ibebenta ang katawan ko para lang sa trabaho. Ginawa mo ba talaga yung sinabi ko sa'yo? Paano mo hiniling kay Ginoong Bo na tulungan ka? Ginawa ko na lahat ng makakaya ko. Pero ayaw talaga niya akong bigyan ng pagkakataon. Pinipilit niyang panatilihin yung malanding Shu Cheng. Pinapastay pa rin siya dito. Kaya kanina, mali ang pagkaintindi ko kay Young Bo. Si Shu Cheng, malas talaga siya simula pa noon. Si Ting Yu naman ang pinanganak na swerte. Bakit parang baligtad na ngayon lahat? Young Ki.
kung hindi tayo makikipag-cooperate sa Bow Corporation. Yung ilang milyong pisong financial, kulang sa kumpanya mo, paano mo yun aayusin? Mababang karote na ba ang Shen Corporation? Ulitin mo nga yan, Saki. Tama na, tigilan mo na. May 5 milyong pisong lottery ticket pa naman, di ba? Kahit hindi ako kumampi sa Bow Corporation. Makakabawi pa rin ako. Ano ba tinitingnan mo? Tara na. Shen Yunki. Sayang. Kahit mamatay ka pa, hindi mo makukuha yung 5 milyon na napanalunan. Naka-offend ako kay Yang Ibo. Nako, goodbye na agad sa trabaho na bagong kuha ko. Hindi mo ako nakikita. 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 Miss Shuo. Ginoong Bo. Kanina, hindi ko talaga nakita ang totoong galing. Ay, maliit na bagay lang yon. Bilang nakatatanda, paano ko naman papatulan ang mga bata dahil lang sa maliliit na alitan? Pero kung mawawala ng lahi si Ginoong Bo, malaking bagay yon, di ba? Ang magdala ng anak ng pamilya Bo, sobrang laki ng biyaya niyan. Kaya pala ikaw ang apo ko. Si Jingxing, sanay talaga. Agad-agad kong magdesisyon. Pero bakit parang tuwang-tuwa si Ginoong Bo na baka wala ng anak si batang Ginoong Bo? Miss Shuo, matutuloy ka pa ba sa pagpasok sa Bow Corporation? Buntis ka na, dapat iurong ang kasal. Ngayong gabi, kakausapin ko ang pinakakilalang wedding planner sa mundo para bigyan sila ng kasalang matagal ng pinag-uusapan. Pero duda ako kung papayag. Si batang Ginoong Bo ngayon. Wala siyang karapatang tumanggi. Huwag kang mag-alala, nandito ako para suportahan ka. Kung gusto mong magtrabaho, bumalik ka lang sa Bow Corporation. Kung ayaw mo naman, magpahinga ka lang sa bahay at alagaan ang sarili mo. Sabi nga ng lahat, mabait at mapagbigay si Ginoong Bo at halata namang totoo yon. Siyempre gusto ko pa ring magtrabaho sa Bow Corporation. Pero, Ginoong Bo, meron pa sana akong hiling. Huwag ka nang maging formal. Kung kaya ko namang tulungan, siguradong gagawin ko para sa'yo. Tungkol ito sa kaibigan ko, si P. Jinxing. Hindi ba may utang? Siyang malaki sa Bow Corporation. Sana pwede mo pa siyang bigyan ng kaunting palugit. 3 buwan na lang ang hinihingi ko. Tutulungan ko siyang masiguradong mababayaran ang utang na iyon. Mukhang hindi pa rin sinasabi ni Jingxing sa batang. Ito ang totoo tungkol sa pagkatao niya. Miss Shu, kung okay lang maging prank ako. Ang sahod ng intern sa CNB para sa R&D, pinakamataas na ang 30,000 kada buwan. Pero milyon ang utang ni Pei Jingxing. Paano mo balak bayaran about? Akin na yung problema, kahit isugal ko pa ang buhay ko. Tutulong pa rin ako kay Pei. Jinxing bayaran ang utang niya. Kung tutusin, palit ng ilang milyon para makuha ng ilang daang milyon pabalik. Tanging tanga lang ang tatanggi doon. Miss Shu, ang galing mo. Jingxing. Ngayon, bibihira na talaga ang babaeng kagaya ni Cheng Cheng. Hindi mukhang pera, talagang totoo at tapat. At saka, kasama ka pa niya. Kasama ko sa ano? Mukhang hindi pa rin alam ng batang ito na magiging tatay na siya. Mas mabuting si Cheng Cheng na mismo ang magsabi sa kanya. Basta, dapat mong pahalagahan ang dalagang yun. Hindi ko inakalang. Kaya niyang isugal ang sarili niya para lang tulungan akong bayaran ang mga utang ko. Kailan mo balak sabihin sa kanya kung sino ka talaga? Ang dami na niyang ginawa para sa'yo. Ang lalim ng pag-aalala niya, pero tinatago mo pa rin ang lahat. Seryoso, nag-aalala ako na kung bigla mong sabihin sa kanya, baka hindi niya kayanin. Professor P, pumasa ako sa interview sa CNB Huatay Mall. Samahan mo akong mag-celebrate. Huatay. Sa atin din yung mall na yan, CNB Mall yan. Sige, ipa-reserve ko ang buong mall para sa apo kong magiging manugang.
Lolo, upo ka na po. Shu Cheng, Malapit lang ang bahay ko sa mall. Ilang milya lang ang layo. Bakit ang tagal mong dumating? traffic brave. Tara na, alis na tayo. Tignan mo. Gusto mo ba tong damit na to? Di ba para sa'yo dapat ang selebrasyon na to? Bakit parang ako pa yung namimili para sa sarili ko? Nag-apply ako sa Boo Corporation, di ba? Narinig ko may mga empleyadong nag-uusap. Isang linggo na lang daw. Magpapaparty siyang President Bo ng private. Ang iimbitahin lang niya yung pinaka-pinagkakatiwalaan niya sa negosyo. At siya lang yung pipili ng makakakuha ng construction bid sa grupo na yon. Kukuha ako ng imbitasyon para sa'yo. Baka mayroon kang pagkakataon para makuha yung project bid din. Pero kapag dumating na yung araw na yon, ano ang isusuot mo kung wala kang matinong damit? Noong huling beses, nakilala ni Shen Yun-ki siyang President Bo sa party, kaya nakuha niya yung deal with Bo Corporation. Pero sa pagkakataong to, siyang President Bo, hindi na siya papayagang dumalo ulit. Kung makakapunta si Professor P sa party, baka makilala rin niya siyang President Bo. Uy, yung sapatos na yan. Di ba eksakto? Kagaya ng kayang President Bo. Ay naku, nagmadali kasi ako. Nakalimutan ko palang magpalit. Hindi mura yung brand na yan. Ibig bang sabihin? Sandali lang, seryoso ka ba? 150. Ang mga pusyan, ang galing gumawa ng peke. Palagi akong lumalabas para sa mga dinner sa trabaho. Pero nitong mga huli, kapos ako sa pera. Gusto ko lang magpasikat. Kaya bibili ako ng peke. Kahit ano piliin mo, okay lang. Ngayong araw, ako ang sagot sa lahat ng bibilhin mo. Kita mo kung gaano ako kagalante. Pag sumikat na si Beijing Sing, sigurado akong makikinabang din ako. Yung pinakamurang damit namin dito, 28,000 pa rin. Kung peke lang naman ang suot nyo. Aminin nyo na lang na di nyo kaya yung totoo. Huwag nyong ipahiya ang sarili nyo dito. Sino nagsabing di namin kaya? Baba mo yung kulay abong yun. Patusin mo, sukatin mo. Sukat lang ng sukat pero walang balak bumili. Ang dami ko nang na-encounter na. Katulad yung Polybri lang. Hindi ko yan ibababa. So, anong gagawin mo ngayon? Na-record ko yung sinabi mo. Ipapaabot ko to sa mall manager. Sige nga, feeling mo ligtas pa trabaho mo. Ikaw. Anong kiikaw-ikaw ha? Bilisan mong ibabayan. Kailan ka pa nagsimulang mag-record? Wala akong ni-record, kunwari lang para takutin siya. Hintay lang. Kukunin ko itong damit na to. Ay parap mo para sa akin. Sige po, sir. Ay papak po agad. Sandali lang. Kita naman na una kami dito. Hindi naman ibig sabihin na i-serve nyo na yan dahil kayo ang nauna. Tsaka, ang suit na to. 180,000 ang halaga. Puro peke lang naman suot nyo. Kayang-kaya nyo ba talaga? 180,000 lang. Sobra-sobra ang pera ni Yankee. Isang damit lang. Kaya ni Yankee bumili ng 100 ganitong suit pa. Shu Cheng. Nagsisisi ka na ba ngayon? Humanap ka pa ng talunan na hikahos, ano? Sinasabi ko na sa'yo. Kung gusto mo bumalik sa dati, lumuhad ka at magmakaawa uli. Baka sakaling mabait ang loob ko noon, at pautangin pa kita ng konti. Alisin mo yung marurumi mong kamay. Ikaw ang kinakausap ko. Ikaw na talunan at walang pera. Maski suit hindi mabili. Basta nandito ako ngayon, wala kang mabibitbit kahit. Isang pirasong damit mula rito. Ang kapal naman ng mukha mo. Ang watay. Pagmamayari ng Boshi Group. Feeling mo talaga ikaw si Boss Bo, ano? Sa huli, kahit si Xiao Bozang, feeling niya, hindi ako sapat. So, paano pa niya magugustuhan? Ang tulad ni Shu Cheng, isang tunay na hamak. Within 1 minute. Gusto kong mablock si Shen Yun-ki sa pagbayad sa lahat ng mall na pagmamayari ng Bo Group. At mula ngayon, ayoko na siyang makita kahit saan sa mga negosyo ng Bo. Shu Cheng. Yung lalaking nahanap mo lang, bakit kailangan pa niyang magkunwari? Ngayon, babastusin ko kayong dalawa, para alam nyo kung ano talaga ibig sabihin ng ilagay sa lugar. Ay swipe mo ang card mo. Sandali lang, sir.
Sir, na-detect ko na nilalay ka. Gusto mo na bang i-activate ang system? Kailangan lang mag-trade ng 3 health points para swertihin ka ngayong araw. Kung madudurog ngayon ang pride ni Pei Jinxing at hindi na siya makakabangon, edi lahat ng investment ko, masasayang lang. Declined ang card. Nakablock na ang user na ito. Sir, Declined ang card. Kulang ang laman. Shen Yanqi. Sino nga ba talaga ang napapahiya ngayon, ha? Paanong nangyayari to? Totoo ba? Imposible. May pera pa nga dapat sa loob niyan. Yung 200,000. Para sa cash flow ng kumpanya dapat yan. Nasaan na ang pera? Saan napunta yung pera? Ikaw lang ang may alam ng password. Tinatatanong kita, saan napunta yung pera? Sabi mo sa akin marami ka pang pera. Paano ko naman malalaman? 200,000 na lang ang natira. Ginastos ko lahat sa alahas. Bumili ka ng alahas? Tingnan mo nga kayong lahat, nakaayos na parang mga bigatin. Pero sa totoo lang, mga pabibo lang pala na walang pera. Tara na, umalis na tayo. Mas wala pang laman ang wallet niya kaysa sa akin. Tanungin mo nga siya, wala akong pambili. Wala rin siyang pambili. Tara na. Ikaw. Hinabol mo lang sila, tapos nakalimutan mo pang ayusin kayong dalawa. Nagpapalakas loob pa kayong tumambay dito. Ano, hinihintay nyo ba na paalisin ko kayo? Tawagin mo nga ang manager nyo. Sino ka ba? Sa tingin mo ba, karapat dapat kang kausapin ng manager namin? Sino ang naghahanap sa akin? Manager, ilang mga hikahos dito na hindi maka-afford ng mga damit namin. Nag-iingay dito sa tindahan. At sinisira ang negosyo namin. May ganang umasta pa sa mall ng Bow Group. Manager, hindi mo dapat palampasin ang mga yan. Mga gago kayo. Bulag ba kayo? Alam nyo ba kung sino siya? Tanga. Bulag ka ba o ano? Alam mo ba kung sino siya? Ganito ba talaga ako magturo sa'yo? Hindi ko ba sinabi sa'yo dati? Kahit sino na pumasok sa tindahan natin, ay itinuturing nating VIP guest. Ganito mo ba dapat? Tratuhin ang mga VIP natin? Pasensya na po talaga. Palpak po ito sa training ng mga staff namin. Pasensya na kung nasira namin ang shopping experience nyo. Tatanggalin ko po agad siya. Talagang, hindi ko papayag ang may empleyadong ganito, ang manatili sa Bowes Mall, o sirain ang pangalan namin. Mamili na lang tayo sa ibang tindahan. Bilang kabayaran, pwede niyong piliin kahit ano, dito sa tindahan ngayong araw. At saka, bilang kinatawa ng mall. May inihanda akong gift card na nagkakahalaga ng 200,000 yuan para sa inyo. Pakiusap, tanggapin niyo po ito. Pumili na kayo ng kahit anong gusto nyo. At may 200,000 yuan na card ka pa. Sino nang mag-aakala, 3 puntos lang sa kalusugan. Nagbunga ng ganitong swerte. Dito po, tuloy kayo. Sila may kabayaran, paano naman kami? Wala kayong matatanggap. Bakit sila may kabayaran? Iba ang status nila, kaysa sa inyo. Si Xu Cheng, ulila lang na walang magulang. Yung lalaking kasama niya, dating propesor na wala ng pera. Anong klaseng status ba meron sila? Noong nakaraang buhay ko, si Tinyo lagi ang nagbibigay sa akin ng swerte. Kaya bakit ngayon, lahat ng maganda, napupunta kay Xu Cheng na malandi? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang batang boss ng pamilya Shen, at magiging business partner ng Bow Corporation. Pati si Little Bow kailangan magbigay galang sa akin. Eh ikaw, kung matalino ka, ibigay mo na agad ang kabayaran ko ngayon din. Kung hindi, naniniwala ka bang hindi ko kayang isang tawag lang, tapos matatanggal ka na agad? Sa trabaho mo, ano, close kayo ni Little Bow namin. Hoy, may tao ba dyan? Pumasok ka nga dito. Simula ngayon, bawal na silang dalawa sa lahat ng mall ng Bow Properties. Palayasin nyo nga tong dalawang mayabang na tanga na to. Opo, ma'am. Tara na. Bitawan mo ako. Shen Yanqi. Hanggang walang basbas galing sakin. Lagi kang talo sa buhay na to. O, ano, naawa ka ba sa kanya ngayon? Niloko niya ako ng matamis, na salita dati ng sobra na kaya. Ako paulit-ulit, nabibiktima.
Bukod doon, ang pinakaayaw ko talaga sa mundo ay sinungaling kapag may nanloko sa akin. Hindi ko sila papalagpasin. So, paano kung hindi sinasadya ng tao na may tinago sila sa'yo? Professor P, nagtatago ka rin ba ng sekreto sa akin? Shu Cheng, sa totoo lang, Biro lang yon, hehe. Lahat ng tungkol sa'yo nandyan na sa internet. Meron pa ba akong hindi alam tungkol sa'yo ngayon? Manager, pakiayos na po itong suit. Sige po. sandali lang. Parang gusto ko na lang isuot yung peke. Tara, tingnan natin yung pambabae na section. Ngayong araw, mas mahalaga na mabigyan kita ng maganda. Tingnan mo tong mga to. Ang cute ng mga damit na iyan. Pag nag-invest ako kay Beijing Sing at naging bilyonaryo na ko, babalikan ko kayo lahat at iuwi ko kayong lahat. Ipak mo lahat ng nahawakan niya. Biro lang naman yun. Nasiraan ka na ba ng ulo? Ang mahal kaya ng brand na to. 200,000, sinturon lang yon, wala pa. Miss, ngayon ang ika-50 anibersaryo ng brand namin. Lahat ng pinili mo, kasama sa 70% off celebration namin. Kaya ang total, 188,800 lang. Ay hindi, 8,888 lang pala talaga. Paano naging 70% off yon? Para naman nanakaw na iyan. Kailangan ko lang ng 3 puntos sa kalusugan. Pag nagkaroon ako nun, pwede ko napalitan ng ganitong klase ng swerte. Hindi pa kailanman naging ganito. Ka-generous ang sistema. Kailangan ko talagang sulitin to. Lahat ba ng ibang damit sa shop kasama sa promo na to? Oo. Sakto, may ilang kaibigan ako na gusto ring sumali. Pwede mo ba akong tulungan ipaklaha ng damit dito sa shop? Shu Cheng, kung may mga kaibigan kang gusto nito, hayaan mo silang dumiretso na lang dito at kunin ang mga damit. Wala akong kaibigan. Hindi ba't binigyan tayo ng manager ng prepaid card na 200,000? Pwede natin gamitin yung pera para bilhin lahat ng damit na to sa mababang presyo. Tapos pwede nating ibenta ulit sa dating presyo. Gawin mo yung sinabi niya. Sige. Miss Shu, eto ang high-end custom na piece para sa season na to. Limited edition siya sa buong mundo, isa lang meron. Di talaga pwede ay discount kasi malulugi kami ng malaki. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Ito, ay charge mo na sa card ko. Sige. Alam kong kapos ka na sa pera. Bakit kailangan mong gastusin ang sarili mong pera? Tingnan ko nga kung magkano ang nagastos mo. Bakit ayaw mong ipakita sa akin? Sigurado akong malaki ang ginastos mo. Ibigay mo sa akin yan. Ikaw. Ako. Ako na ang magdadala ng mga damit na to. Sa kotse muna. Kasalanan ko kung napahiya kita. Hindi ako kasing swerte ni Shu Cheng. Eh bakit ka pa lumapit sa akin? Hanapin mo na lang siya. Pakinggan mo muna ako. Aminado akong nagkamali ako. Nadala lang ako ng emosyon kanina. Hayaan mo na muna siyang magyabang ng ilang araw pa. Pag nanalo tayo sa loto, pangako ko, ipakikita ko sa kanya kung paano siya luluhod sa harap mo at hihingi ng tao. Ipapaluhod ko yung babaeng yun sa harap mo at magsusorry talaga siya sa'yo. Seryoso ako. Totoo to. Tara na. Siyempre totoo yan. Sa mall kanina, gustong-gusto mo talagang mag-window shopping dyan sa high-end na women's store, di ba? Bumili na ako ng damit para sa'yo. Sa official website nila, ilang araw na lang, sa party ni Xiaobo, ikaw na ang magpapasiklab, baby, sobrang. Mahal nang, damit na yun. Parang ilang libo rin yun. Barya lang yan.
Babe, sobrang bait mo talaga sakin. Kung hindi lang ako nakakita online, nang nagbebenta ng second hand na mura, hindi ko tatapangan bumili ng ganyang kamahal na damit para sa'yo. Shu Cheng. Nakakuha ko ng ganitong kagwapong boyfriend. Siguro nauulol ka na sa inggit ngayon. Gabi na, gising ka pa rin. Kakapost ko lang ng mga binili nating damit ngayong araw. Sa second-hand appy. Tas may nag-order agad. Pero parang pamilyar. Yung address. Yunte Hotel. Room 1,008. Huwag na nating problemahin yon. Hindi naman importanteng issue yan eh. Ibang usapan na lang, business na talaga. Shu Cheng, tingnan mong mabuti ulit ang mukha ko. Talaga bang wala kang naalala kahit ano? Yung mukha mo. Sa totoo lang, okay din naman. Ano pa? Dahil nakalimutan mo na lahat, bakit hindi natin subukang alalahanin ng magkasama? Teka. Pag-usapan na lang natin to, pwede ba? Huwag tayong mag-physikalan. Tinulungan mo akong bayaran ang mga utang ko, tapos pinatira mo pa ako sa inyo. Bukod doon, ewan ko na kung ano pa ang kaya kong ibigay sa'yo, o baka naman, lumapit ka lang sa akin, dahil may iba kang kailangan. O baka, katulad ng sinabi ni Shen Yunqi, parang hawig daw ako sa kanya, kaya ginagamit mo lang akong pamalit. Hindi ko talaga hahayaan na malaman niya na ang gusto ko ay ang kinabukasan niya. Kapag nangyari yon, masasayang lahat ng pinaghirapan ko. Aminado ako, medyo kamukha mo na si Shen Yunqi. Pero, yung dating at itsura ni Professor P, ibang-iba talaga sa kanya. Sa totoo lang, sikat talaga si Professor P sa akademikong mundo. Matagal na kitang hinahangaan. Impossible. Shu Cheng, ang hina mo naman. Shu Cheng, Mr. Bo, may malubhang anemia si Miss Shu. Sobra na kasi ang pagtatrabaho niya nitong mga huli, kaya lumala ang mga sintomas niya. Mr. Bo, hey. sige lang. Kamusta pakiramdam mo? May masakit pa bang ibang parte ng katawan mo? Siguro, sobrang gamit na ng health points ko. Alam ko naman ang sarili kong katawan. Maliit lang to. Huwag na tayong mag-aksaya ng pera sa ospital. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. Nahimatay ka talaga. Paano naging maliit na bagay yon? Mabait ka na lang, hayaan mong ma-check ka ng doktor ng buo. Ang sakit ni Miss Shu, malala na talaga. Dapat siyang ma-confine agad sa ospital para magpagamot. Anong gamutan? Palaging mahina ang pangangatawan niya. Kung ano-anong sakit dumadapo sa kanya, malaki o maliit, tiisin na lang niya, malalampasan din niya yan. Bakit pa mag-aaksaya ng pera nang wala lang? Kasalanan ko to. Kanina lang, hindi ko dapat kinakausap ka ng ganon. Huwag kang matakot. Simpleng check-up lang ito. Kasama mo ko buong oras. Professor P. Salamat.
Baka naman, naubos ko na lahat ng swerte ko sa lottery noong una. Kaya pati malas ko na paaga ng dating. Grabe ba talaga ang mga resulta ng test? Tingnan ko nga. Xu Cheng, sa dami ng taon na lumipas, paano mo ba talaga inaalagaan sa lahat ng taon na lumipas, paano mo inaalagaan ang sarili mo? Totoo bang hindi ka pa nakakain ng maayos kahit minsan? Buti na lang kulang lang sa nutrisyon. Akala ko mamamatay ka na naman. Ano nang sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, Professor P, ang saya ko na nandyan ka. Huwag mong isipin na sasabihin mo lang yan, makakalusot ka na. Simula bukas, hindi ka na pwedeng pumasok sa Bucorp para magtrabaho. Magpahinga ka muna at magpagaling dito sa bahay. Hindi pwede. Trabaho sa Bucorp, pangarap ko yon simula pa noon. Saka, kung hindi ako magtatrabaho, saan ako kukuha ng pera para suportahan ka? Sorry. Ayos lang. Kapag naging pabaya ka ulit, isipin mo ako, wala na ang pamilya ko. Pero hanggang ngayon, maayos pa rin ang buhay ko. Masaya bawat araw. Kaya, ano bang dapat ireklamo, di ba? Simula ngayon pamilya mo na ako. Young Master, kailangan na po nating umalis. Maghihintay ako sa Bucorp. Yung pangako nung ilang taon na ang nakalipas. Baka, ako lang talaga ang nakakaalala. Kung hindi dahil sa mukha ni Shen Yunki, na sobrang hawig sa kanya. Sa nakaraang buhay ko, hindi ko sana na-miss ang katotohanan. Napapaikot ako ni Shen Yunki ng paulit-ulit. Hindi ko isusuko ang trabaho ko sa Bukorporasyon. Pagagalingin ko rin ang sarili ko at aalagaan ang kalusugan ko. Huwag kang mag-alala, sa natitirang bahagi ng buhay ko, wala ng taong karapat-dapat pag-aksayahan ko ng sarili kong kalusugan. CJ. Pangako ko sa'yo, pero kailangan mo ring mangako sakin. Kailanman, saan man, kapag hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo agad sakin. Ayos? Xiaobo, Sir, si Shen Yangqi ng Shen Group, nagpadala ng Pulse Heiress na Jade. Sabi bagay raw, isang pares sa anti-gang Pulse Heiress ng pamilyang Bo. Umaasa siyang mapatawad mo na siya sa nagawa niyang pagkakamali noon. At payagan mo siyang dumalo sa private party mo para makilahok sa bidding. Yang si Shen Yunki, parang wala nang bukas kung gumastos sa auction. Ubus lahat ng pera niya para lang makuha tong kalokohan to. Hi! Ang klase ng Jade na to, ni hindi man lang umabot ng isa sa 10,000 parte ng kalidad ng antigong pulseras ng pamilya Bo. Ibalik mo to sa kanya. Tungkol naman sa pagsama niya sa private party mo, tanggihan mo na rin. Sandali. Payagan mo siyang sumali. Ha? Gawin mo lang yung sinabi ko. Sige. Lolo, balak ko. Sabihin kay Shu, Cheng ang totoo kong pagkatao at mag-propose sa kanya sa private gathering na to. Totoo ba? Talaga. Mukhang, isang hakbang na lang ako palapit sa paghahawak ng apo sa tuhod ko, mamaya. Umuwi ka muna kasama ako sa lumang bahay. Ibibigay ko sa iyo ang pamana ng pamilya Bo, ang Imperial na Jade na Pulse Heiress. Kunin mo, tapos, ibigay mo sa pinakamamahal kong manugang na babae. Dahil proposal ito. Siyempre dapat maraming tao para mas masaya. Malaking araw ngayon,
Bakit hindi mo suot yung pinasadyang damit na pinadala ko sa'yo? Mahalaga bang araw? Isa lang naman akong ordinaryong empleyado. Parang hindi bagay kung magsusuot ako ng sobrang bonggang damit. Pero ikaw, mamaya pag nakita mo si Young Master B, kailangan mong magsabi ng ilang salita sa kanya. Alam kong mayabang ka rin, pero malaki talagang maitutulong niya sa future ng negosyo mo. Kung matulungan ka niya ni Young Master Gise at magtagumpay ka agad, mas mabilis din mababawi yung maliit kong puhunan. Ano yan? Jade na pulseras. Grebe, masyadong mahal yan. Sige na. Matagal ko na talagang gustong sabihin, ang pangit ng relo mo, hindi bagay sa'yo yan. Huwag mo namang itapon. Itong relong ito, mahalaga talaga para sa akin. Dapat isuot mo yan ng maayos, yung bracelet na binigay ko sa'yo. Tungkol naman sa kung bakit ko binigay yan sa'yo, malalaman mo rin agad. Pwede mo na bang ibalik ang relo ko? Kakakita ko lang sa ilang dati naming kaibigan. Pupunta ako dyan mamaya. Mauna ka na sa loob. CJ, Narinig ko, yung party ngayon gabi, si Xiaobo mismo ang nag-host talaga. Unang beses niyang lumabas, ulit sa tagal ng panahon. Kailangan ko talagang sulitin tong pagkakataon mamaya, at siguraduhin na matatandaan ako ni Grand Xiaobo. Noong nakaraan, hindi ko siya nakausap, pero ngayon, gagawin ko talaga lahat para mag-iwan ng matinding impresyon kay Grand Xiaobo gamit ang itsura ko. Kapag naging ako na ang Mrs. ni Xu Cheng, tingnan ko na lang kung magmamaganda pa siya sa akin. Sa totoo lang, feeling ko dapat tigilan mo na yung pangarap na yan. Tatay ko, nagtatrabaho sa pamilya Bo. Sabi niya, yung pamilya Bo, may napili na raw na magiging asawa nila sa future. Yung pamana nilang Imperial Green Jade na bracelet, ibinigay na sa kanya. Si Miss Bai nga, suot din ang jade bracelet niya sa pulso. Baka yun na, yung pamana ng pamilya Bo. So, yung bracelet na binigay sa akin ni Yunchi, parehong-pareho pala sa pamana ng Bo family. Pwede ko sigurong gawing pagkakataon to. Kaya pala, nadali ko agad, na yung suot ni Miss Bai na damit, totoong designer brand. Sobrang galante, talaga ng Bo family, para sa future daughter-in-law nila. Hindi ko naman sinasadya na maging sentro ng atensyon, pero ayan, napansin na rin pala. Miss Bai, sobrang classy at kakaiba mo talaga. Sa totoo lang, walang kahit sinong makakatalo sa'yo dito sa buong event, kaya pala napusuan ka ni Xiaobo. Galing sa anong pamilya kaya tong babaeng to? Ang ganda niya sobra. Ulila lang naman siya, walang magulang. Inampon lang siya ng Bo family, para lang may matirhan siya. Mga bes, tingnan nyo, may Imperial Green Jade na bracelet din siya. Paano siya magkakaroon nun? Parehong-pareho yung bracelet. Teka lang, pwede kaya na? Imposible, yung boyfriend niya nga, yung siraulong professor na yun. Xu Cheng, wala ka namang mas magaling kaysa sa akin. Tapos ngayon, pati pang gagaya, sinimulan mo na. Suot ko yung Imperial Green Jade na bracelet, kaya bumili ka lang, nung murang peke sa bangkita, para lang asarin ako. So peke nga. ako ang nanggaya sa'yo. Baiting you, masyado na kitang ginagalang. Sa sobrang dami, nakalimutan mo na kung sino ka talaga, di ba? Hayop ka talaga, ang kapal ng mukha mong ganyanan ako. Siya si Mrs. Bo, tas binuhusan mo pa ng alak, di ka patatawarin ng mga Bo. Sa totoo lang, si Shen yung kisa na unahin ko. Pero baiting you, kung ipapasa mo sa akin ang mukha mo, wag mo akong sisisihin kung magiging brutal ako. Bakit naman ang yaong madam ng mga Bo? Suot, second hand na damit. Ikaw, ano bang ibig mong palabasin? Paano nalugmok ng ganun? Ang pamilyang Bo. Xu Cheng, tama na yang kasinungalingan mo. Binili ko itong damit sa opisyal na butik. Pero, ilang araw pa lang, nakalipas, nagbenta ako ng isang eksaktong ganitong damit sa Appy na second hand. Sa malas, nabasag yung zipper. Kaya 800 lang nakuha ko.
Paano ka naman? Isang empleyadong mababa ang posisyon, makakabili ng damit na sobrang mahal, tapos binibenta mo pa second hand ng 800 piso. Napaka-imposibleng mangyari niyan. Si Miss Bai, ang elegante niya at talagang kapansin-pansin. Talikod ka at ipakita mo sa kanya. Kung maayos pa ang zipper, ipagtatanggol ka namin, at papalayasin namin ang babaeng to. Syempre kaya kung tumalikod. Pero kung itong damit na to, hindi kagaya ng sinabi mo, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Ano pa bang masasabi mo sa sarili mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Shu Cheng, hindi ka na ba tatapatan ang sinabi mo ngayon? Natatakot ka bang lumuhad at mag-apologize? Girls, medyo nahihiya si Miss Shu natin. Tulungan nyo naman siya, pwede ba? Baiting you. Sa palagay mo ba, si Shen, yun Ki mahal ka pa rin talaga? Kahit hindi niya ako mahal, hindi ka naman niya mamahalin. Shu Cheng, hindi ako natalo sa iyo. Oh, Bilisan mo na at samahan mo akong magpalit ng damit. nasaan na si Pei Jinxing? Baka naman naligaw siya. Hell. Oy, Pei Jinxing. Bilisan mo na, pumunta ka na dito. Parating na si Xiaobo kahit anong oras. Hindi natin pwedeng hayaang maunahan tayo ni Shen Yunqi kapag nakuha niya yung kontrata. Hintayin mo lang pagbalik ko. May sorpresa ako para sa'yo. Naman. Kumusta? Yung bilyong halaga ng dowry, plus yung titulo ng 8 mansyon, ayos na at ready nang ibigay. Yung mga sariwang bulaklak na pinadeliver, at yung 10 karat na engagement ring, nasa harap na ng pintuan. Palitan ko lang ng damit. Aaminin ko na kung sino talaga ako, tapos magpo-propose na ako kay Chen Chen. Wish me luck ha. Sino bang mag-aakala? Yung malamig at parang untouchable na professor dati sa buhay ko. Pei Jinxing, may plano rin palang sorpresa para sa akin. P. Shu Cheng, di ba ang yabang mo kanina? Nung pinahiya mo ako. Anong nangyari? Biglang nagkukunwaring di marunong lumangoy. Shen Yunqi, alam mo ba, teritoryo to ng Bo Corporation. Kung gagawa kayo ng gulo dito, hindi kayo palalampasin ni Xiaobo. Si Mr. Xiaobo, ha? Ako mismo ang pinakapaborito niyang business partner. Kahit guluhin kita dito ngayon, walang sasabihin yun. Tsaka, ikaw naman ang nahulog mag-isa, di ba? Anong kinalaman namin doon? Oo, tama ka. Ang sanggit niya talaga sa simula, lalo na kay Batang Ginang ng Pamilya Bo. Panahon na para matuto siya ng leksyon. Pakalmahin mo nga siya ng konti. Batang ginang ng Pamilya Bo. Sobrang tanga naman nila. Dahil lang dito sa bracelet na to, napagkamala nila akong Batang Ginang ng Pamilya Bo. Ayos lang, sumabay na lang ako, at hayaang maturuan siya ng tamang leksyon. Boss, na-detect ng system na nasa krisis ka. Gusto mo bang gumastos ng 8 health points para makakuha ng swerte at baliktarin ang sitwasyon? Kung tuwing may krisis ako, lagi na lang akong aasa sa system para ayusin yun. Hindi na talaga ako makakaalpas kahit kailan. Yonki, bakit biglang tahimik? Huwag mong sabihing may masamang nangyari. Hoy, huwag ka basta-basta nagsasabi ng ganyan. Wala namang problema. Siya naman talaga yung nadapa. Kung may mangyari man, kasalanan niya na lang yun. Iniisip mo ba talagang bumaba doon para sumama rin sa kanya? Shu Cheng. Ikaw, sinira mo ang proposal ceremony ni Little Bo. Hindi ka pa palalagpasin ng Bo Corporation.
Oo, tama yan. Ang proposal kasi, isang beses lang nangyayari yan sa buhay ng babae. Tapos ginulo mo pa talaga. Sobrang nainis ako ngayon. Lahat ng to kasalanan ng babaeng to. Kung tutulungan ko si Little Bo na turuan ng leksyon tong babaeng to, siguradong magpapasalamat sa atin si Little Bo. Shu Cheng, hindi mo ko kailanman matatalo sa buong buhay mo. Na-detect ng system ang sapilitang pag-log out ng user. Kailangang ibalik ang 10 health points. Malandi ka. Halatang halata namang naiinggit ka, dahil si Miss Bai ang pinroposean ni Little Bo. Kaya sinadya mong sirain ang proposal ceremony. Tama ba? Paano may babaeng? Kasing sama mo. Bilis. Mag-sorry. Hindi ka ba magsusorry kay Miss Bai? Wala naman akong ginawang mali. Mag-sorry ka. Hindi ako magsusorry. Grabe naman to. Mukhang, kahit muntik ka ng malunod noon, hindi ka pa rin natuto. Baka dapat itulak ka ulit namin. Cheng Cheng. Sorry ha, nahuli ako ng dating. Professor P, bakit ngayon ka lang dumating? Yung sorpresa mo, pinaghintay mo ako ng matagal. Tara na. Diyan ka lang. Sinira mo ang proposal ni Presidente Xiaobo. Akala mo ba makakaalis kang basta-basta? Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo, business partner ko si Presidente Xiaobo. Kahit sa hapag, kailangan niya akong tawaging bro. Kaya ngayon, bilang bro niya, ituturo ko sa inyo ang leksyong hindi nyo makakalimutan. Ling, assistant, hindi mo ba nadali ang tamang tao? Sila yon. Sila ang sumire sa proposal ni Mr. Bo. Siya si Mr. Bo, ang nag-iisang boss ng Bo Group. Bo Jingxing. So, ikaw pala ang tagapagmana ng pamilya Bo. Direktang apo ka ni Old Master Bo. Hindi ka pa nalugi. Imposible. Siya, isa lang siyang pulubing propesor. Alam ng lahat sa lungsod na, nalugi na ang pamilya Pei. Paano nga ba? Siya naging tagapagmana bigla, dahil apelyido ng nanay niya ay Bo. Siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng Bo Group, 7 taon na ang nakalipas. Dahil pinatay siya ng lalaki niyang si Pei sa kasong domestic violence, para sa paghihiganti, personal na geniba ng Mr. Bo natin, ang pamilya Pei. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Bo, Mr. Bo, Mr. Bo, bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Payag akong magsilbi bilang kabayo mo, maging aso mo, gagawin ko talaga, ang Bo. Ang Bo Group, bilang priority ko, kahit ano pa mangyari, patawarin mo po ako. Ngayong araw, lahat ng tao rito, kapag may naglakas loob na, humawak kahit isang hibla ng buhok ng madam ko. Hindi ko kayo palalampasin. Tol, nagkamali ako, Tol. Seryoso, gets ko na ngayon. Please, sabihin mo lang kay Ginoong Bo. Alam kong nagkalat ako. Naintindihan ko na ngayon. Huli na, ipinasara na ni Ginoong Bo ang kumpanya nyo. Sinalungat mo si madam namin. Masanay ka na lang na wala kang pera. Tapos na. Sobrang tapos na. Hindi. Hindi pa tapos. Hindi pa talaga tapos. Nandoon pa yung 5 milyong pisong panalong ticket sa loto. Wala pang 10 araw bago ang bunutan. Pag nakuha na natin yung premyo, yung 5 milyon, pwede tayong bumalik ulit, magpatayo ulit ng bagong kumpanya. Ano raw ang sabi ng doktor tungkol kay Cheng Cheng? Pagkatapos suriin ni doktor ang kalagayan ni Miss Shu, sinabi niyang kakaiba ang sakit niya. Walang medikal na dahilan, pero lumalala agad. Kung hindi natin maagapan, baka Sabihin mo na. maging leukemia raw. Isa pa nga pala, may nahanap ang mga tagalinis habang naglilinis sila sa pool. Dapat kay Miss Shu yun. Bilisan mo na. Sige. Kaya pala ganun ang nangyari. Ginawa niya lahat ng yon
Para makuha ang pera para sa utang ko, ipinagpalit niya pati kalusugan niya para doon. Kaya pala laging, mahina ang katawan niya. P. Ginseng. Ang sama mo talaga. Cheng, yung relo mo. Sinira ko na para sa'yo. Patawarin mo ko na tinago ko na naman ito sa'yo. At nagdesisyon ulit ako para sa'yo. Pero hindi ko na talaga kaya. Na makita kang saktan mo ang sarili mo. Simula ngayon, andito na ako para sa'yo. Hindi mo na kailangan ng kung anong sistema ng swerte. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Xiaobo. Sarado na ang kumpanya ni Shen Yangqi. Kailangan pa rin namin ng desisyon mo tungkol sa pagbili. Hintayin mo ko. Lahat ng nanakit sa'yo. Hindi ko papayagang makatakas ni isa sa kanila. Hello. Kuya Zhao. Alam ko, malaki ang utang ni Shen Yunqi sa'yo sa mga pautang. Alam ko rin kung nasaan siya. 7 araw mula ngayon. Sa Good Luck Lottery Center. Sa loob ng drawing hall. Siguradong andun siya. Shen Yunqi. Noong mga nakaraang buhay natin ako ang nagbayad ng mga utang mo. Kaya nakapaglakwatsa ka nang walang inaalalang problema. Pero sa buhay na to, ikaw naman ang makakaranas kung paano habulin at singilin. Nagtatago at tumatakbo kung saan-saan. Xiaobo. Ayos na lahat ayon sa mga utos mo. Lahat ng ari-arian ng Shen Corporation na ilipat na sa pangalan ni Miss Shu. Sa tingin mo ba? Magugustuhan niya. Itong maligayang pagbabalik na regalo. Sino ba naman ang nanliligaw sa babae? Sa pamamagitan ng pagsali ng kumpanya, at maliit lang yung kumpanya na yan. Shen Corporation? Hindi ko nga kilala yan. Kung tatanungin mo. Ako, kung talagang gusto mong mapabalik ang mahal kong manugang. Dapat mo siyang aluking pakasalan. At kung hindi umubra yon, ibigay mo na lang sa kanya ang buong bow group natin. Sa totoo lang, hindi rin ako taututol dyan. Lolo, tama na yung pangit mong payo. Lolo. Lolo, tama ka ngayon ah. Sigurado akong matutuwa si Cheng. Ay. Sandali lang. Hindi. Imposible naman to. Parang lahat ng bata't matanda dito sa pamilya natin, nabaliw na ata. Pasensya ka na, tinago ko to. Sa'yo nang matagal. Nung una, binayaran mo ang utang ko kahit di mo pa alam ang kwento ko. Pati tumulong ka pa maghanap ng matutuluyan. Sobrang nag-aalangan talaga ako noon. Pero kalaunan, napansin kong hindi ka. Babaeng may lihim na motibo. Pero sabi mo ayaw mong niloloko ka. Kaya di ko alam paano ko sasabihin ang totoo sa'yo. Cheng. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Para itama lahat. Ganun lang. CJ. Yun na lang ang sabihin natin mamaya. Cheng. P. Jinxing. Wala na ang kontrata natin ngayon. Hayaan mong ipaliwanag ko. Yung close na anak ng pamilya Pei, yung profesor ang nalugi sa buhay. Pero bigla na lang, parang wala lang. Naging tagapagmana ng Bo, group na sobrang lakas. Dapat noon ko pa ito nakita. Sobrang tanga ko lang talaga.
Sa tuwing napapansin kong parang may mali, palagi ko pa ring dinadahilan ka. Huwag mo akong hawakan. P. Jinxing. Ay teka. Mas bagay sigurong tawagin kitang yaong president mo ngayon. Hindi ka ba natatakot na malalaman ko kung sino ka talaga? Natatakot kang baka habulin ko ang yaman ng pamilya ninyong Boo Group. Simula ngayon, wala na ang kontrata sa Angel Investment. Pati na rin kung anong meron sa ating dalawa. Tapos na rin. Cheng Cheng. Cheng Cheng. Yaman ko. Ubus na ang lahat ng pera ko. Lintik ka, P. Jinxing. Sabi mo magsisimula ka sa wala. Bakit naging tagapagmana ka pa ng Boo Group? Kung may makikilala kang lalaking ganyan ka magmahal, pakasalan mo na siya. Araw-araw siyang dumadaan dito, 1 linggo na. Puro mamahaling gamit pa ang dinadala. Sayang nga lang, pauwi na yung babae ngayong araw. Kanina umaga siya umalis. Kahit mga doktor, hindi na siya napigilan. Ano ba yung pinagchichismis? Ano nang pinag-usapan niyo dyan? Tungkol sa babaeng nakastay sa kwartong to. Sabi niya may pa-lottery daw kaninang umaga. Nagmadali siya kaya napaaga ang paglabas niya sa ospital. Sabi ng doktor, hindi pa raw siya. Ganap na nakaka-recover. Shu Cheng, anong ginagawa mo dito? Drawing na yung ticket ng lottery na binili ko ngayon. Siyempre, nandito ako para kunin ang premyo ko. Naglo-lottery ka din pala? Narinig ko may reporter na nakakita sa kanya. Nag-aaway sila ni Xiaobo sa ospital. Mukhang iniwan siya. Baka umaasa lang siyang yumaman agad sa lottery. Shu Cheng, palagi ko nang sinasabi, saan ka ba kumukuha ng swerte na ganyan? Pangarap mo pa rin bang makapangasawa ng mayaman? Naglaro lang naman sa'yo si Xiaobo. Naburyong lang siya, kaya iniwan ka na. Talaga bang naniwala kang totoo yun, ha? Shen Yunki. Imbes na alalahanin mo ako, baka mas dapat mong problemahin ang sarili mo. Bayaran mo na ang utang. Kalma lang. Uy, Shu Cheng. Nabubuhay na tayo ngayon sa isang bansa na may batas. Ikaw pa talaga ang nagdala ng mga tao dito. Hindi ka ba natatakot na tatawagin namin ang pulis? Sige, tawagin mo. Umaasa nga ako na gawin mo yon. Si Shen, may utang sa akin na 3 milyon. Kanina ko pa hinihintay na may magbayad nito. 3 milyon. Sa huling buhay ko, nasira ko ang kalusugan ko para lang mabayaran ang mga utang niya. Ngayong wala na ako sa buhay na to. Siyempre, lalapit na ang mga nagpapautang sa kanya. Hindi ba't nagkasundo tayo na ngayon ang araw ng bayaran? Tignan mo nga sarili mo. Bakit ka ba sobrang kinakabahan? Shen, sino ba niloloko mo? Nadaanan na namin yung kumpanya mo. Wala na, nag-bankrupt at na-sequester na ang Shen Corporation. Wala ka ng pera kahit isang kasing para pambayad. Harapin mo na ang totoo. Nag-drag race ka tapos nabangga ka pa. Bumagsak cash flow ng kumpanya mo. Parang paputok na ginawang bentahan mga assets mo. Lahat ng pera na pinahiram ko sa'yo. Pumasok lang lahat dyan. Sabi mo rin mismo, kapag di mo na ako nabayaran, katawan mo ang ipambabayad mo. Kaya sabihin mo nga, hahatakin ko ba muna yung atay mo, o bato mo na lang ang kukunin ko? Jao, Kuya Jao, kumalma ka muna. Hinay-hinay lang, pwede ba? Lalabas na ngayong araw yung resulta ng loto. Ang jackpot ay 5 milyon. Eto, taya ko. Pinatingnan ko na to sa iba, sabi nila. Panalo daw talaga. Pagkalabas ng resulta. Babayaran kita, pati tubo, bawat sentimo. Totoo, seryoso ako. Ang panalo sa loto't samba lang talaga. Paano mong masisiguro? Nayang taya mo. Siguradong mananalo. Tumigil ka nga dyan, malas ka eh. Kung hindi mo lang ako minamalas, madali ko lang mapapanalunan. Kung hindi lang talaga dahil sa'yo na malas ka, panalo na sana ako ng 5 milyon. Hindi naman ganun kadali manalo ng 5 milyon. Talaga bang kaya mong guluhin ako? Hintayin mo lang, pag di nanalo ang ticket mo sa loto, tingnan mo kung paano kita papatawan ng parusa.
Shen Yunki, ikaw na lang ng ikaw ang sinasabihan mong malas ako. Paano kung ako pala yung makakapanalo ng 5 milyon na iyon? Shu Cheng. Hindi ako takot sabihin sa'yo. Sa totoo lang, namatay na ako dati. Sa nakaraang buhay ko. Kung hindi lang dahil sa'yo, hindi sana naging miserable ang buhay ko. Pero buti na lang at andyan si Team Yu. Siya yung bumili ng ticket sa loto para sa akin, kaya ako nagka5 milyon. Pero hindi ko nga nagkaroon ng pagkakataon, gamitin ang pera na yon para makabawi. Kasi ikaw pa rin ang pumatay sa akin, kaya sa pagkakataong ito, sinabi ko kay Team Yu na bilhan ulit ako ng kaparehong ticket. Kapag nandoon na ako sa tuktok bilang milyonaryo. At ikaw, wala ka kundi isang basurang, inubos at itinapon ng Bow Corporation. Buong buhay mo, sa putikan ka lang titanggala sa akin. Kung sigurado ka talaga, bakit hindi tayo magpustahan? Sige, postahan tayo, walang maliit ang postahan. Kapag inanunsyo na ang resulta mamaya, kapag ako'y nanalo ng 5 milyon. Ikaw, Shu Cheng, ibibigay mo lahat ng mga ari-arian mo, pati na ang apartment na ipinasa ng magulang mo, lahat yan ililipat mo sa pangalan ko. At ikaw mismo. Isasama mo ang sarili mo sa akin at ako na ang bahala sa'yo. Sagot. Pero kapag natalo ka, gusto kong lumuhod ka at aminin na mali ka. At hubarin mo ang mga damit mo. Umikot ka sa paligid ng syudad ng 3 beses. Sa tuwing may makikita kang tao, kailangan mong sabihin, pasensya na, Shu Cheng. Pero hindi naman ako matatalo. Sagot na. Ngayon, i-aanonsyo na ang unang 8 numero sa lottery. 03, 06, 79, 88. Nakuha ko, akin yun, eksaktong pareho. Kahit hindi pa nila ina-announce ang iba. Na-filter na nila, lahat ng hindi nanalo. Shu Cheng, mas mabuting aminin mo na talo ka. Shen Yunki, hindi mo pa masasabi kung sino ang mananalo. Huwag kang pasigurado. Sige. Parehong-pareho ang 2 ticket, maliban sa huling numero. Hindi ako makapaniwala, parehong-pareho talaga. Ibig sabihin, sa kanilang 2 lang mapupunta ang jackpot. Pastahan tayo, itong lalaking ito ang panalo. Base sa taon ng karanasan ko, sa pag-aaral ng mga nananalo sa lottery, ang huling numero ay siguradong 9. Pero tingin ko tama itong babae, na 6 ang huling digit. Noong nakaraan 6 na, imposibleng 6 ulit ang huli. Doon din ako pumapabor sa lalaking ito, tinatayaan din kitang manalo. Sigurado akong ikaw ang mananalo. Matindi ka tumingin. Nakikita mo yan, Shu Cheng? Lahat sila, kampi sa akin. Sa akin na talaga ang grand prize na to. Ang Bow Corporation, 1 bilyon ang taya. Taya laban kay Shu Cheng. Di ba sabi mo, iniwan siya ni Bozong? Yun ang sabi ng lahat ng tabloid. Hindi pa natatalo sa investment ang Bow Corporation. Suportado nila si Shu Cheng. Dapat pa ba akong Kasama mo ako, huwag kang mag-alala. President Bow? Hindi pa huli para umatras. Kapag inanunsyo na ang nanalo, yung 1 bilyon mo, parang wala na agad. Hindi ko pinagsisisihan ang mga ginagawa ko. Ia-announce na ngayon ang huling 8 digit ng winning number. 45, 28. 72. Lima. Siyam. Nagawa natin to. Tayo talaga ang nanalo. Panalo tayo. Panalo tayo. Alam kong ipinanganak kang maswerte. Sigurado akong ikaw ang mananalo. Professor P, nagpalugi ako sa iyo ng bilyon-bilyong piso. Galit ka ba sa akin? Kalilimutan ko na ang 10 bilyon. Basta mapatawad mo lang ako. Kahit mawalan pa ako ng lahat. Hindi ako magsisisi. Hindi ko hahayaan na matalo ka. Shu Cheng. Tingnan mo lang lahat ng mga tao sa likod mo. Sila. Lahat na damay sa kamalasan mo. Sinabi ko na sa'yo, isinilang kang malas sa buhay. Kung para lang sa sarili mo yung kamalasan, ayos lang. Pero dinamay mo pati lahat ng tao sa paligid mo. Mga walang silbi lang na lalaki. Ang nambabaling ng sisi sa kabiguan nila, sa mga babae. At ikaw. Isa kang tunay na talunan.
Presidente Bo, napakamarangal ninyo. Hindi ko kayo kayang pantayan. Pero yung babaeng yan, nakipagpustahan siya sa akin. Kapag inanunsyo na ang winning numbers ng loto, at ako ang nanalo. Lahat ng ari-arian niya, kasama siya. Akin na. Shu Cheng. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Mukhang, masyado kang napaaga sa pagdiriwang. Ngayon, i-aanonsyo na natin ang pan-along winning numbers para sa 5 milyong premyo. Talaga bang nakuha ko yung 2,000? Di ba sabi mo, sigurado na tayong tatamaan natin ng jackpot? Nasaan na yung pera? Di ba ikaw dapat ang pinakaswerteng tao sa mundo? So bakit yung lotto ticket na binili mo para sa akin, hindi nanalo? Bakit? Huwag kang masyadong mayabang. Kung ako nga hindi nanalo, ikaw rin, hindi ka mananalo. Ang nanalong numero para dito, sa 5 milyong jackpot ay 0306, 7,988, 4,528, 9,256. 6. Hindi pwede. Paano nangyari to? Di ba siya yung sinasabing malas? Hindi ba si Tingyu dapat ang mananalo? Bakit? 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 Akala mo ba? Ikaw lang may pangalawang pagkakataon sa buhay? Sandali, ikaw din ba? Yung nanalong lotto ticket mula sa nakaraan kong buhay. Akin talaga yun. Pinalitan ni Baitingyo ang ticket ko habang wala akong malay at kinuha niya ito. Akala mo yung sakit ko dati. Akala mo ba malas lang talaga yun? Bawat sentimong binayad ko sa mga pinagkakautangan mo, bawat pagsalba ko sa kumpanya mo, isinakripisyo ko ang kalusugan ko para doon. Sa huling hinga ko, isinugal ko ang buhay ko para manalo ka ng 5 milyong premyo. Pero ikaw mismo ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Ngayon, panahon mo naman magbayad sa lahat ng utang mo. Panahon na para bayaran mo ang utang mo. Yunchi, natatakot ako. Huwag mo akong hawakan. Biting you. So ikaw talaga ang malas. Buhay ko. Sinira mo ang buong buhay ko. Cheng Cheng, Cheng Cheng, nagkamali ako. Cheng Cheng, pwede ba, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Alam ko talaga na mali ako. Huling pagkakataon na lang, kahit isang pagkakataon lang. Sige na. Sisiguraduhin ko na magbabayad ka talaga sa mga ginawa mo. Ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Hindi ako nakipagtulungan sa kanya. Noon, kung hindi ko lang nakita na may maliit siyang negosyo, medyo may pera siya, hindi ko nga siya papansinin eh. Bigyan mo naman ako ng pahinga, pakawalan mo na ako. Walang kwenta ka, kung hindi dahil sa'yo, ganito ba ako ngayon? Tara na. Aray, Naku, yan ay custom na suite, milyon ang halaga niyan. Tapos basta-basta ka lang. Umupo dyan sa mga bato na suot mo pa yan. Hindi mo ba naisip na sayang iyon? Little President Bo. Ngayon, dapat ba kitang tawaging Little President Bo? Oh, Professor P. basta patawarin mo lang ako. Kahit anong gusto mo, tawagin mo na lang ako. Cheng Cheng, alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Depende yan kung gaano ka kaseryoso. Kasi naman, mayaman na ako. Ngayon, yung barya lang dyan. Hindi na ako basta-basta na-excite. Ganito na lang. Ilipat ko na lang sa'yo lahat ng shares ko sa Bo Group. Pati lahat ng lupa ko, pondo ko, stocks ko, at yung 3 isla ko sa ibang bansa. Sapat na ba yon para patawarin mo ako? Isa na lang ang hiling ko. Tulong mo sanang hanapin ang isang tao. Isang taong mula sa Bo Group. Lalaki siya. Siya ang naging obsession ko nung bata ako. Kung hindi lang si Shen Yunki,
Medyo kamukha niya. Paano ko hahayaang lokohin? Ako ni Shen Yunqi ng matagal, kaya kailangan kong hanapin yung loko na yon. Curious din talaga ako. Kung sino ba talaga siya? Ang naaalala ko lang, nakilala ko siya noon sa Villano 3 sa King Shui Bai. King Shibei, Villa 3. Sa pamilya Pei yun. Dati akong nakatira doon. Xu Cheng. Bakit hindi mo masdan nang maigi ang mukha ko? Ikaw pala yung tao noon. Akala ko talaga. Nakalimutan mo na ako ng tuluyan. Dahil kay Shen Yunqi. Hinabol kita noon sa Book Corporation. Hindi pa ako graduate noon ng panahon na yon. Kumpanya mo ang tumanggi sa akin. Kasalanan ko lahat to. Patawad, please. Dapat noon pa kita hinanap. Ginoong Bo Jingxing, tinatanggap mo ba si Miss Xu Cheng bilang iyong asawa mula sa araw na ito, sa hirap at ginhawa, sa yaman at sa hirap, sa sakit at Kalusugan. Mamahalin mo ba siya palagi? Aalagaan mo siya palagi? Magiging tapat ka ba palagi sa kanya hanggang sa huli habang kayo'y nabubuhay? Miss Xu Cheng? Finally, kasal na sila. Sunod, magpa-reserve na sa Lying in o Postpartum Care Center. Piliin na yung pinakamahal. Dapat pinakamaganda ang makuha. Tandang, hindi ba't ang bilis nito? Ano bang alam mo? Ang tawag dito, kasalan dahil sa baby. Professor P, pakialisan mo po kami sa darating na mga araw. Xu Cheng. Nagkamali ako, Xu Cheng. Sorry, Xu Cheng. Xu Cheng, mali ako. Alam kong nagkamali ako. Shen Yunqi. Sorry.